Eto pag-usapan natin, okey? Tungkol 'to kay, Kiko Barsaga. Ngayon, dinemanda siya nitong, oligarch, itong, ultra-billionaire, si Enrique Razon. Um, Kasi nabili daw na nitong mayaman, tawagin na lang nating mayaman para to simple, 'tong bilyonaryo na lang, sige. Itong bilyonaryo na 'to, baka trilyonaryo, pero para lang maintindihan niyo, i-a-address ko na lang siyang itong bilyonaryo na ito na si Enrique Razon, na nabili niya na yung NUP, okey? So, diniscuss po natin ito kahapon. Ang sabi ko lang, hindi natin alam kung sino nagsasabi ng totoo. Sana kung totoo sinasabi ni Kiko Barsaga, magbigay siya ng ebidensya. Alam niyo kung bakit? This is very, very important to us. Tama yung sinabi ni Libiste na nabanggit ko sa inyo kanina. Ang sabi ko at sabi niya sa amin, ang nagpapahirap sa Pilipinas itong mga oligarch. Alam niyo kung bakit napapahirapan tayo niyan? Kasi ang mga Pilipino nagbabayad ng tax. Hindi ko sinasabing kasama dito itong milyonaryo na 'to, itong bilyonaryo na ito, I'm talking in general na ang mga oligarch pinapaboran ng gobyerno. Kasi yung gobyerno meron ding natatanggap dito sa mga oligarch. Napansin ninyo, galit na galit na galit si PRRD sa mga 'to. Kaya ako, taas ng tingin ko kay PRRD. Alam mo kung bakit? Kung gusto kong magpayaman, hindi ko aawayin 'tong mga ito. Because these people, they have the capacity na payamanin ako. Lalo't presidente ako, ba't ko kakalabanin? Isang hingi ko lang sa mga 'yan, bigay agad 'yan. Dahil maraming mga problema yang mga negosyo nila. Hindi po itong bilyonaryo pinag-uusapan natin, in general po yang mga oligarch. Kaya taas ng tingin ko kay PRRD. Tapos hindi, kaya explain ko lang, hindi po ako panatiko bakit gusto ko si PRRD. Galit talaga ako sa adik. Alam niyo 'yan, sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, even my family, they know ayaw ko ng adik. Kahit si Banat Ba, yung kapatid ko, alam niya galit ako sa droga. Eh, yan ang tumindig. For how many years ang daming presidente hindi tumayo patungkol sa droga, only PRRD. Naisip niyo ba gaano tayo pinahihirapan ng mga komunista, ng mga NPA, ng mga rebelde? Nasugpo ba ng mga presidente? Hindi. Sino lang nakagawa? Si PRRD. At alam niyo, ayaw ko sa mga ito. Ito naman, oligarch. Walang kumalaban sa mga yan. Kung hindi, sino? Sino lang ang kumalaban sa mga yan? Pilipino nagbabayad, kapos na nga ang pera. Alam mo ba yung VAT na binabayad mo? Ultimo mahirap nagbabayad ng tax na tama. Kasi pag kumain ka, may tax. Nag-grocery ka, may VAT. Oh. Magpagas ka, may VAT. Namasahe ka, may VAT. Lahat may VAT. Oh, lintik na Batman yan. Pero yung mga oligarch nakakalusot. Kaya nga 'di ba nagkaroon ng problema ABS-CBN, kaya nagalit si PRRD. O ngayon, sana kung totoo 'tong paratang ni Kiko Barsaga, magpresenta ka ng ebidensya because we need it. Tingnan po natin. Hindi na pinatagal ng kampo ng bilyonaryong si Enrique Razon ang paghahain ng kaso laban kay Cavite Congressman Kiko Barzaga. Nagtungo na kanina sa Makati Prosecutor's Office ang mga abogado ni Razon para magsampa ng kasong cyber libel laban sa batang kongresista. Sabi ng abogado ni Razon na si Attorney Lawrence Arroyo,
Defamatory at malisyoso ang mga posts ni Barzaga sa kanyang social media account. Ito raw yung post niya, malisyoso. Enrique Razon is the mastermind behind the corruption in Congress. Naku, matindi nga. Matindi nga yung binitawan. I will disclose everything in a speech once I return on the first week of February. Ang tanong, pagsasalitain ba siya? Naalala nyo? Ilang beses pinatayan ng mic to? Kaya nga yan ang nagiging problema natin eh. Ito yung kay Pinky Lacson. Ngayon, mayayabang ka, papupuntahin mo si Aimee. Eh, hindi naman nakakasalita. Ito rin, ilang beses pinatayan ng mic. Sana patas lang. Hayaan lang magsalita. Huwag kayo kontra ng kontra. Then, kung gusto nyo i-demanda after that, saka nyo i-demanda. Gusto nyo i-ethics, saka nyo i-ethics. Pero pagsalitain ninyo. Para hindi sasabihin hinaharangan ninyo ang hustisya. Pero mabigat to binitawan ni Kiko and I really hope meron siyang evidence. Dahil mabigat yan. Involved. Di umano sa korupsyon. At tatandaan po natin. Ha? Ito madalas kami pag-ingatin ng aming tatay dahil ang aming tatay ay abogado. 'Di ba? Mahigpit ang batas at ang korte sa mga private individuals. Hindi di baling sabihin nyo ang baho ng mga politiko pero ang mga private, hindi sila parehas ng sukatan pagdating sa korte. Kaya kailangan maingat ka pag ang babanatan mo private citizen. Oh. But then again, malay natin. Yung tapang nito dahil may hawak siyang ebidensya. Kasi obviously, talaga may corruption sa Congress. Yan, public knowledge yan. Alam, karamihan ng Pilipino yan. Pero yung kay Razon, na siya ang mastermind sa corruption sa Congress, ayan, bago yan. Bago yan. Kailangan may matibay siyang ebidensya dyan. Noong January 9, 2026, kung saan pinaratangan niyang sinuhulan ni Razon ang National Party Unity o NUP para suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez noong 2025 elections. Hindi alam ng kampo ni Razon ang motibo ni Barzaga. And the basis of this complaint of ours is precisely our position that what he said was false and malicious. Sa kanyang mga posts kahapon, sinabi ni Barzaga na may mga ebidensya siyang ipipresenta na magpapatunay sa umano'y suhulan. Ipinagkibit-balikat lang naman ito ng abogado ni Razon. Hindi naman dumating si NUP Chairman Ronaldo Puno o kahit na sinong miyembro ng partido kanina sa Makati Prosecutor's Office. Maring ipinahayag ni Congressman Puno na hindi nila palalampasin ang mga walang basehan na bintang ni Barzaga. Sabi ni Puno, suportado ng lahat ng NUP members ang pagsasampa ng kaso laban kay Barzaga. This will be an acid test for Kiko Barzaga kasi hindi nga biro, private citizen tong itong bilyonaryong to. No? So, private citizen yan. Hindi niya pwedeng banat-banatan. No? Hindi yan pasahod ng gobyerno. So, iba dapat ang diskarte niya dyan. Medyo matindi nga yung binitawan niya. So, tingnan natin kung talagang yung tapang ni Kiko Barzaga ay back up sa tunay na buhay. Tingnan natin kung yung tapang ni Kiko Barzaga ay back up ng ebidensya. Diba? Hindi ko po hinuhusgahan si Kiko, hindi ko rin hinihusgahan itong bilyonaryo na to dahil hindi ko po alam ang katotohanan. Pero, abangan natin. Malalaman naman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Para sa agenda. Next topic po tayo. Ito po, usapan po natin itong post ni Kiko Barzaga sa kanyang Facebook. Sabi niya, heroes are born through unbeatable odds. If I were to die by Enrique Razon's hands, then so be it.
Matindi, no? Matapang talaga. But if God wills that I successfully expose Razon's evils to the world, then justice shall be done. Ikulong si Razon by Kiko Barsaga. Malupit. Antayin natin. Okay? Sabi ko nga sa inyo, hindi natin malalaman kung sino ang nagsasabi ng pero hindi natin maiko-connect basta-basta si Enrique Razon dito, no? But kung totoo 'tong sinasabi ni Kiko Barsaga nga at meron siya talagang ebidensya, ang laking bagay nito. Ah, hindi po natin afford yung mga maliliit na issue sa Pilipinas. Ang lalim na po talaga ng problema natin, no? And kung totoo 'to, this will really help the Philippines para ma-expose. Dahil kung ito ay totoo, na mastermind nga itong mama na ito, ibig sabihin, hindi lang siya. Marami pang katulad niya na ginagamit ang politika para sa personal na kapakanan sa illegal na pamamaraan. Kung totoo, malaki po ang magiging panalo natin dito. Malaki po ang pakinabang natin. Mababawasan yung mga cancer sa lipunan. Kasi sistema na po ito. Matagal na ito. It's, gaya ng sabi ko, it's like communism in the Philippines. It's like drug addiction in the Philippines. It's like rebellion in the Philippines. It's like corruption in the Philippines. It's like pork barrel in the Philippines. It's like ghost projects and flood control in the Philippines. Kickback here, kickback there. Yan yung mga pumasok na sa sistema na tanggap na ng mga politiko na nangyayari. So mabawas-bawasan tayo ng maling sistema kung magtatagumpay si Kiko Barsaga at totoo yung kanyang sinasabi. Malaking bagay ito. Either Kiko Barsaga is a fake person or he is a hero. Abangan natin. Next topic. Ito po. Pag-usapan natin. Nagkaroon na naman ng iskandal tong animal na ito. Hindi nyo na talaga titigilan kayong Marcos. Hindi nyo natitigilan sa kahihiyan ang mga Pilipino. Oh, may bago silang iskandal. Naalala nyo yung huli nilang iskandal? Doon sa may namatay na adik doon sa Beverly Hills na asawa ng nasa entourage ni Lisa. Oh, inamin naman nila yun, di ba? O, ito naman. Another scandal. O ano na naman? Pakinggan nyo anong sasabihin. I also thank, of course, the United Yung mga tao walang pinokus sa tao bigla yung camera. O, para hindi halata. O, hindi siya magmukhang tanga doon sa paubo-ubo niya. Pero tingnan ng tao, wala. for being a benevolent sponsor to all of you. Ulit. I also thank, of course, the United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. Alam mo, para sa akin nakakahiya ito. Dapat hindi na pa. Huwag nyo nang dalhin, parang awa nyo na. Huwag nyo nang dalhin sa ibang bansa ito si Bongbong Marcos. At kung dadalhin nyo, huwag nyo nang pagsalitain, please lang. Kasi hindi po yung pagkakamali.
Yan po ay madalas mangyari. Sino bang political advisor nito si Bongbong Marcos? Gamitin nyo naman yung utak ninyo. Kasi pag nagsalita yan sa ibang bansa ng ganyan, tapos nagkamali-mali ka pa, tingnan mo yung United Arab of Emirates, yung UAE, nabanggit mong United Arab Emirates. Okay lang kung magkamali ka sa ibang, nagkabulol-bulol ka sa ibang salita. Pero yung bansa nila, pinagkabulol-bulol mo, tapos sa bansa nila, pambira. Okay lang sa Pilipinas, nauunawaan namin lutong na utak mo sa droga. Pero nasa ibang bansa ka, karga mo yung pangalan ng Pilipinas, karga mo pangalan ko, pangalan ng iba, pangalan ng Duterte, pangalan ng Marcos, pangalan ng buong Pilipino, karga mo dyan. Tapos mag-uutal-utal ka, tapos pati bansa nila iutal-utal mo. Pwede ba wag nyo nang pagsalitain tong mama na ito? Kayo naman gawin nyo naman yung trabaho nyo kung sino man ang advisor nito si Bongbong Marcos. Mag-isip-isip. Pwede naman siyang pumunta ro, wag na mag-speech eh. Ba't di nyo dalhin si Claire Castro doon? Total siya naman ang dakdak ng dakdak sa Pilipinas. Pagbaliktarin natin. Kasi at least si Claire marunong magsalita. Pagdating sa ibang bansa, si Claire pagsalitain nyo. Kasi hindi natin kailangan sa Pilipinas na si Claire ang nagsasalita dito at nagsasalita para sa Pangulo. Wala naman siya sinasabing saysay eh. Wala namang sustansya mga pinagsasabi ni Claire kung hindi inaasar lang ang mga Duterte. So, pagbaliktarin nyo, pagdating sa ibang bansa, si Claire ang magsalita. Pagdating dito sa Pilipinas, si Bongbong magsalita. Siya ang gustong matanong ng media. Huwag siyang nagtatago sa palda ni Claire. Nang hindi tayo nakakaya mga Pilipino. Dahil kahit magkalat yan sa Pilipinas, tanggap na natin. Dala pa kayo ng dala dyan. Sinasabi ko, hindi naman yan first time. Buti kung first time nagkamali, hindi ako kritika. Utal talaga yan. Utal-utal yan eh. Pinagsali-salitaan nyo pa. Animal kayo. Hindi nyo na talaga titigilan ng pagbibigay ng kahihiyan sa mga Pilipino, ha? Kayong tagapayo ni Bongbong Marcos, mag-isip-isip kayo nang may silvering kayo. O isa pa nga. I also thank, of course, the United United Arab Emirates for being a benevolent sponsor to all of you. Ay naku, Pilipinas, kawang ka. Wala na tayong patutunguhan talaga, pambihira. Oo. Pero alam nyo, may good news tayo dyan. Eto seriously, doon sa mga nakinig ng aking videos, siguro naman nararamdaman nyo na litong-litong-lito na sila. Hindi na nila malaman ang gagawin. Sinisingil na sila ng kagaguhan nila. Hindi naman nila forever matatakbuhan yan. Diba? So again, sa aking huling mensahe, kalma lang ha. Kalma lang tayo mga Pilipino. Relax lang, relax. Okay, pag-usapan natin may mabibigat na komentaryo. May mga mabibigat na sinabi ito si Pinky Lacson. Ha? O, syempre, bibigyan natin ng komentaryo. Siya ang hot item for today. So, pag-uusapan po natin. Matapos ang halos 2 buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa anomalya sa mga flood control projects sa susunod na linggo. Isa sa gustong mabigyang linaw ni Committee Chairman Ping Lacson ang nasagap niyang pagbili umano ni dating Speaker Martin Romualdez ng property sa Makati. Nako yan. Unang-una pala, first salvo. Nako, iba na amoy ko rito. May laglagan na. Napapansin nyo, di ba? Tagal lang binanggit to si Tambi. Kaya ikaw, Pinky Lacson, huwag kang magyayabang. 2 buwan nga kayong nabakante, hindi nyo pinurso. Ang tagal na pong sinasabi itong si Tambi. Sinabi na nila Saldico, sinabi pa nila Gutesa yan. Pero ngayon lang kayo papasok. Pero parang nahimasmasan na si Pinky, ha? Nagkakagulo na po ang Malacanang. Nilalaglag si Tambaloslos. Ginawa raw ito ni Romualdez sa pamamagitan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya na nauugnay sa anomalya. We would like to clarify persistent reports that former
Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Discayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former speaker and the Discayas. Yun! Anong masasabi mo dyan? Tanga! Bakit naman tanga? Sinong tanga? Tinawag ng bakla, tinawag mo pang tanga. Hindi po si Pinky Lacson yung tinasabi kong tanga. Si Tambi. Ang tagal na po natin sinasabi. Bago pa mag-October of last year. Kasi nadidinig na natin ito. Alam nyo, kumbaga sa mga drug lords, nagkakalaglagan talaga yan. Pag umamoy ang baho, hindi po pwede walang malalaglag. Hindi po pwedeng walang magtatraidor. Sinasabi na natin, unahan mo na, Tambi. Magsalita ka na, Tambi. Ngayon, ikaw nilalaglag, oh. Di nyo ba napapansin? Iba na tono ni Pinky. Iba na tono nitong mama na ito. Tingnan nyo ang mata. Iba na, di ba? Di ba? Dati panay iwas kay Tambi. Ngayon, siya na. Naamoy nyo ba yung naamoy ko? Naamoy nyo? Sige, lagay nyo sa comment section. Anong naaamoy ko? Amoy bakla! Bakit naman napunta? Coach, galit ka sa bakla? Hindi. Kasi kasamahan namin si Sir Jack, di ba? May bading yun eh. Kaya tatanungin ko, ano man tingin mo talaga dito? Bading ba to? Hindi. Pero wala po kaming problema sa bakla o sa bading. Kasi hindi naman lahat ng bakla bading. Yung iba guding. Asar kami dun sa bading. Ano ba yung bading? Bad na bakla. Yung tipong nililigaw-ligaw yung yung investigasyon, yan, bading yon. Hindi guding yon. Tuloy po tayo. Iimbitahan daw ng komite ang may-ari ng property. I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir. Yung may-ari, Alam mo, ngayon mo lang naisip yan. Ang tagal na po sinasabi yan patungkol kay Discaya at yung connection ni Discaya at saka ni... Di ba kayo nagtataka? Bakit ngayon lang? Di ba? That is almost public knowledge. Alam na ng taong bayan, Blue Ribbon Chairman, ngayon mo lang malalaman. Ngayon mo lang naiisip na tanungin yung may-ari. Ako, napapaisip ako talaga eh. Bakit? Anong nangyayari ngayon? Bakit dati panay ang iwas kay Tambi, ngayon dumadating na doon? Alam nyo? Meron po isang matinding dahilan dyan para sa akin. Ang pinakadahilan, ang pinakarason, bakit ganito na ang tono ng ng senador. Sorry, Pinky. Naniniwala ako hindi ka bakla. Bakit bago nagtono ang senador na ito? Kasi natunugan nila yung natunugan ko. Yung nagbulong sa aking bubwit. Yung reliable source na nagsabi sa akin, may tunay na attempt para ipa-impeach si Bongbong Marcos sa Kamara. So naramdaman siguro nitong mga ito, di umano, palintik ka. Ilalaglag ako. Alam naman natin sino ang hari ng Kamara. Sino ba ang hari ng buhaya? Sige, ilagay nyo sa comment section. Sige, tanong, sino ang hari ng buhaya? Alam to buong Pilipinas. Wala kang alam sa politika kung hindi mo alam to. Pero kahit grade 6, alam to. Diba? Yung pinsan niyang si Romualdez. Walang galaw ang Kamara nang walang go signal.
So siguro naisip nila, ba't lintik to lalaglag ako. Okay? Galaw, Ping Lacson. Remember this. Si Ping Lacson at si Tito Soto wala sa survey. Wala yan. Biglang nanalo. Pare-parehas yan. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Biam Aquino, at saka si Kiko Matching, wala sa survey, biglang nanalo. I-remind ko rin ulit kayo, ang ganda ng investigasyon ng ginagawa sa Blue Ribbon sa pangunguna ni Senate President Chis Escudero before at saka ni Marcoleta as Blue Ribbon Chairman. Nung napupunta na kay Tambi, pinalitan ng dalawa, nagka-leche-leche na po ang investigasyon. Tapos nawala na. Ngayon babalik. Tapos parang hero si Lacson. Hero. Ay, magpaliwanag ka, Tambi. Naniniwala kayo? Nagkaroon na yan ng go signal sa ibabaw. Napag-usapan. O sige, ito yung aking isip lang ha. Isip ko lang, hindi ko sinasabing eto ang nangyari. Pero ito ay posibilidad na nangyari. Alam naman natin na ang Pilipinas ay may tagal ng under sa oligarch. Sa mga mayayamang, super yaman, ultra luxury, ultra rich. Parang ganun. Ultra wealthy. Ultra business. Lahat ng ultra na may influence sa politika ang humahawak sa Pilipinas. Sinabi yan ni Libiste. Alam nyo, sabi niya, hindi po trapo ang nagpapahirap sa Pilipinas. Hindi korupsyon. Ang pangunahing nagpapahirap sa Pilipinas, mga oligarch. So, ibig sabihin, may say po ito sa direksyon. Posibleng isa ito sa dahilan sa pagbabago. Kailangan may malaglag dyan. So, siyempre, titignan mo muna, suportado ba tayo ng ganito? Suportado ba tayo ng ganitong tao? Suportado ba tayo ng sundalo? Suportado ba tayo ng ganyan? Bago mauwi sa ganyan. No? Lahat naman yan ay aking opinion lang. Pero yung nadidinig natin na impeachment, matindi po talaga yon. May-ari para talagang at least pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Discayas and the former speaker. Ayon naman sa abogado ni Romualdez, walang alam o kinalaman sa mga transaksyon si Romualdez. Hindi umano nito nakausap ang mga Diskaya at nakilala lang sa mga ulat sa media. Wala aniyang basihan ng ulat na ginamit ang mga Diskaya bilang front sa pagbili ng mga ari-arian. Inulit din ng abogado ang nabanggit umano ni Curly Diskaya sa komite noong Setyembre, na ginagamit lang ang pangalan ng dating speaker nang hindi niya nalalaman. Hinihimok rin ni Lacson ang kapwa senador na si Amy Marcos na sumipot sa Lunes. Teka muna. Doon muna tayo sa kabila. Okay? Itinatanggi ng abogado ni Romualdez yung sinasabi ni Lacson. Siyempre, alam na namang aminin niya yun. Di anong klase siyang abogado? No? Depende na po yan kung seryoso talaga. Okay? Dahil sa isang banda, sinabi natin kanina na posibleng nagkakalaglagan na, pero posible din pinapadama na naman tayo nitong gobyerno na ito. Itong gobyerno natin ito parang manliligaw. 'Di ba? Meron kayong mga manliligaw nyo. Naalala niyo nililigawan nyo dati? Nanliligaw sa inyo sa mga kababaihan. Lahat ipapangako, pati yung araw ipapangako, pati bituin, buwan, hindi naman kanya ipapangako. Pag napasagot ka na, pag naaangking ka na, wala nang lahat yun. Ganyan ang ginagawa ng gobyerno. Napapansin nyo ba? Paligaw-ligaw ang investigasyon. Magsasalita ng Merry Christmas.
maraming makukulong. Pero, wala namang nakulong. Si Diskaya lang. Wala namang big fish na nakulong. So, abang-abang muna natin, anong style nito si Pinky Lacson? Diba? Posibleng nagyayabang lang yan eh. Oh. Pero pagdating sa Lunes, pagdating sa hearing, harang naman sila ng harang. Huwag muna nating husgahan. Pero kung ito'y talaga, ako po very positive ako dito na maganda po talaga ang 2026 natin. Nakakaramdam talaga ako at may nadidinig ako, nagkakagulo na po sila sa loob. Kasi mahihirapan sila talaga for the impeachment of BP Sara. Bakit? Nag-negative si Bongbong Marcos sa survey. Si BP Sara umakyat pa, umangat. So ibig sabihin, ayaw na ng taong bayan kay Bongbong Marcos. So posible, maraming congressman ayaw nang madikit doon sa magpinsang Bongbong Marcos at Romualdez. So malabo, lumalabas ang impeachment ni BP Sara. At eto, posibleng mabaligtad. Posible lang po. Dahil nararamdaman na nila ang lakas ni BP Sara. At doon maglatag ng ebidensya laban sa kanyang pinsan, sa halip na maliitin nito ang kredibilidad ng Blue Ribbon. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya Ayan. at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Ayan. Yan, sinabi mo yan, ha? Hindi, kasi sisingilin kita. Dahil aalala nyo, pag nagsasalita nga sila Marcoleta, kinokontra nyo. Kaya nga walang pinatunguhan eh. Nanggaling sa'yo yan. Dahil aaraw-arawin kitang tatawaging bakla. Bakla, 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 bakla. Pag sinabi mo yan, hindi mo pipigilan si Amy. Hindi mo pipigilan yung investigasyon na magbibigay ng ebidensya laban kay Tambaluslos. Kung gagawin nyo yung katulad nung pagdinig before, nagka-leche-leche, nagkaloko-loko, wala tayong pinatunguhang big fish. Puro kayo fall guy. Ang magnanakaw na sa Congress, napunta kayo sa Senado, mga kasamahan nyo nilalaglag. Anong nilalaglag? Mga nasa DPWH, mga engineer, mga contractor. I have nothing against it. May kasalanan din sila. Pero nawala tayo sa issue eh. Ngayon, pag nagsalita si Marcoleta, pag nagsalita si Amy, at nagbibigay ng ebidensya, pag kukontrahin yung dalawa ni Tuta Soto, araw-arawin ko tawag sa'yo bakla, pati si Tito Soto, bakla, bakla, bakla. Eh wala kayong paninindigan. Ay antayin muna natin. Bago natin tawag-tawagin ng bakla ito. Kasi baka naman tuluyan. O di ibig sabihin, pag natuloy, hinayaan nila si Amy, in short, tambaluslos, nilaglag ka na. Patuloy mo na yung impeachment. Patuloy mo na yung impeachment kay Bongbong Marcos. Pero kay Sara, hindi ka na. Wala nang didikit kay Sara. Wala nang papanig pa nakalabanin si Sara. Unless na lang tanga ka talaga or komunista ka. Siyempre, yung mga komunista galit kay Sara eh. Diba? Kasi ginigipit sila. Pero kung ikaw ay may political ambition pa, hindi ka papayag na madikit at kalabanin. Madikit sa Marcos at kalabanin ng si Sara. Sinagot din ni Lacson ang patutsada ni Senadora Marcos na magsabunutan na lamang sila ni Lacson. Una, hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin
na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking mukha. Bakla! Bakit naman? Para ka si Claire Castro eh. Di ba? Pinatulan mo yung... Okay lang naman na patulan mo yung babae na ikaw ay kinukutya, minamata, pero doon ka lang sa facts. Ginaya mo si Claire Castro. Nag-ataking ano ka rin. Nag-ataking bakla ka. Baklaan ang nangyayari sa inyo. Diba? Amina mo ka na sa bunutan. Ano sinasabi mo? Hindi wig yung buhok mo. Alam nyo kung ba't niya sinasabing hindi wig yung buhok niya? Dahil sa sinabi ni Amy, sa tingin ko pinupunto niya rito para maipasok niya na walang peke sa kanya. Tunay yung ipin niya. In short, walang retoke siya. Sa madaling salita, para maasar niya si Amy na may mga retoke si Amy. Ano nangyari? Di baklaan? Baklaan yung nangyayari ninyo. Naman, Pinky. Bumatol ka naman sa ganyan. Kahit naman sa akin may gaganyan babae, hindi ko siya papatulan on that level. Buti sana kung halimbawa ikaw ay baguhang politiko, hindi mo alam. Kunwari, mapagbigyan ka pa, baguhang vlogger ka. Baguhang spokesperson ka, parang si Claire. Di ba? Pero veterano ka na. Hindi gawain ng veterano yan. Gawain ng bakla. Gawain ng bakla yan, Pinky. Ano ka ba naman? Pinapatunayan mong hindi ka bakla, pero nakipagbaklaan ka naman, nakipag-asaran ka. Hindi. Ako, hindi ko po natin pinagtatanggol si Amy. Alam naman nyo, binanat-banatan ko yan. Isa po ako sa bumabanat sa mga Iminatics before, tsaka sa mga kay Amy. Pero yung mga sinasabi ngayon ni Pinky Lacson, alam nyo sa totoo lang mas lalo ako nagdudang bakla ito. Totoo. Okay? Hindi ko masasabi for a fact kung bakla siya o hindi. Kasi hindi ko naman siya kakilala. At hindi naman issue kung bakla ka o hindi. Napaisip lang ako. Sa mga patotsyada niyang ganyan, lalong tumaas yung ano. Kaya tatanong ko to kay Sir Jack. Alam mo si Sir Jack, magaling kumilatis ng bakla yun. Pag kami nakikita kami, hoy, bakla yung bakla. Psst, pag gumanon yun. Alam ko na. Alam ko na, bakla. Meron nga akong isang kakilala, hindi ko na sasabihin ko sino. Sabi niya, confirm yan, bakla yan. Tagal ko nang kilala. Hindi ko alam, bakla, ulaan niyo sino. Wala naman issue, bakla. Anyway, kayo tanungin ko, ano sa tingin ninyo, bakla ba talaga to? Kasi si Miriam dating Senadora Miriam Defensor, di ba, pinagdudahan din ng pagkatao na ito. Ba't ba tayo napunta sa bakla? Ito kasi ilagay nyo dyan sa comment section, bakla ba ito o hindi? Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Nako! At yung iniisip ni Senator Amy, na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. So, anong intention niya? Sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. Hindi! Tika muna. Diyan kayo mali. Ako hindi ako solve sa sincerity ni Amy. I think ginagamit niya pa rin ang Duterte. Actually, hindi lang naman si Amy ang gumagamit sa Duterte. Napakadami pong gumagamit sa Duterte. Even vloggers. Ang dami po. Kung saan popular. Tapos nung iniwan ng Duterte. Ito hindi po iniwan ng Banateros ang Duterte. Even nung si Sara ay kumampi kay Bongbong, kay PRRD pa rin kami. Alam nyo yan.
Kaya nga marami sa inyo na bumalik kay Duterte at nalaman yung budol-budol si Bongbong Marcos. Iba sa inyo, minumura pa kami. O, sige nga, taas ang kamay dito ng mga nagmumura sa akin. Di ba? Marami sa inyo nagmumura. Pero na-realize nyo, tama. Tama naman. Budol talaga si Bongbong. Basta kami, hindi namin ginagamit ng Duterte. Okay, maraming gumagamit sa Duterte and I think si Amy is one of them. No? Pero, hindi po, I don't believe na ginagamit ni Amy ginugulo ni Amy ang investigasyon. Kayo magulo. Sa totoo lang. Ikaw at saka si Tito Soto, kayo nang gulo ng investigasyon. Nung pumasok kayo, nagka-leche. Tinan nyo, ang init na nung investigasyon ni Marcoleta. Ang lapit na natin. Tapos na. Alam nyo kung si Cheese Escudero at si Marcoleta pa nakaupo, tapos na investigasyon. Posible may nakakulong na. Baka nga presidente nakakulong na eh. Nung pumasok kayo so sino nang gulo? Kayong dalawa. Si Tito Soto ginawang itbulaga yung Senado. Ikaw ginawa mong clowns. Nagkabaklaan kayo. Tingnan nyo pinag-uusapan natin. Yung peluka mo. Yung ipin mong hindi pustiso. Di ba? Nang-aasaran na kayo. Hindi para kayo nasa clowns. Isang noontime show, isang comedy bar. Hindi po, I don't think ginulo ni Amy yung frustrated lang siya. Just like me. Just like many of the Filipino people. How you handle the investigation. Bakit ginugulo niya? Tumugon ang senadora sa isang social media post at sinabing hindi naman daw niya tinawag na bakla si Lacson at wala raw masama sa bakla. Wala rin daw masamang magparitoke o magpa-enhance ng sarili. Sa pagdinig din sa Lunes, hihimayin ng Senate Blue Ribbon Committee ang detalye ng Cabral Files o yung sinasabing listahan ni former DPWH Undersecretary Cathy Cabral ng mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. We'd like to know more about the so-called Cabral Files. Not necessarily from Congressman Leandro Leviste, although he is most welcome to attend and participate in the hearing. We are issuing a subpoena duces tecum to Secretary Vince Dizon with the end in view of consolidating all the files, including but not limited to what the late Undersecretary Cabral left before she died. Ayan, iimbestigahan na yung Cabral Files, pero doon sa version ng DPWH, sabi niya, not necessarily yung files ni Leviste, pero pwede siyang mag-attend. Sabi mo yan, ha? Tatawagan ko si Congressman. Pag umattend siya at hindi nyo pinagsalita, ibig sabihin may tinago. Pinipigilan nyo siya magsalita. Tatawagan namin siya. Hindi po ako nananakot, hindi po to grave threat. Baka gayahin mo sa baklaan si Claire. Kasi, pag hindi mo pinanindigan niyang sinabi mo, bakla ka talaga. Napunta na naman tayo sa kabaklaan. Kasi hindi, alam mo, kasalanan mo rin to Ping Lacson, hindi ka naman tinawag na bakla daw ni Amy. Ipinasok-pasok mo yung bakla. Para lang maasar mo siya dyan sa retoke. Ako sa akin, wala namang issue kung bakla ang lalaki. Although, hindi ko kinukonsinte, pero hindi ko kinokondem. Same thing naman din sa pagre-retoke. Hindi ko rin kinukonsinte, pero hindi ko kinokondem, no? So, maliwanag tayo dyan. Kaya lang ang issue dito, si Ping Lacson ang gulo na ng natin. Pwede namang pasimplihin. Ang sinasabing Cabral Files, unang isinapubliko ni Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay Lacson, nag-reach out sa kanya si Leviste para humingi ng payo dahil iniinda raw nito masyado ang mga pambabatiko sa kanya matapos nito.
Congressman Leviste, that's why, somehow, my heart goes out to him, ano? Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paninirala sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. Ay, nako, sinasabi, Libiste, iyakin ka. Totoo ba yan? Iyakin ka. Hindi. Hindi naman porket umiyak ay iyakin na. Ako rin naman umiiyak ako. No, so, joke lang yon. Pero, totoo ba yon? Na, kasi, wala talaga tiwala ang taong bayan sa mga sinasabi nito si Ping. Parang alam niyo yung salita ni Ping. It's like yung salita ni Bongbong. Hindi mangyayari or hindi nangyari. Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit si si Congressman Leviste ang nilapitan ni Cabral? Ang dami namang congressman. 'Di ba? Mga veterano. Ito if I'm not mistaken parang bago bilang congressman. Ako sa tingin ko lang malinis kasi. Walang kinurakot. Batang politiko, so ano pa malinis pa. Galing sa mayaman na pamilya, hindi kailangan mangurakot, totoong mayaman, hindi pilit na yaman. So, kaya siya nilapitan dahil alam niya hindi involved sa kung ano mang flood control scandal. Hindi katulad ni Sandro Marcos. Kabata-bata na, adik pa, magnanakaw pa. Sabi ni Amy Marcos yan, ha? Oh. Si Amy mismo nagsabi, adik yan si Sandro. Oh, at sabi din, pork barrel king yan. Oh, di magnanakaw. Alangan namang ang lapitan ni Cabral, yung sangkot din sa ghost projects. Of course, hindi. Hindi niya gagawin yun. Kaya pinili niya siguro, hindi ko alam kung close sila ni Cabral, pero pinili niya yung walang lamat. Maaring hindi magaling na congressman. Maaring baguhang congressman. Pero ang importante, hindi magnanakaw. Ang hirap po humanap ng politikong ganyan. Siguro sa 10, baka isa lang ang hindi magnanakaw. Baka siguro sa 10 na magkakaroon ng projects, isa lang ang hindi mangungumisyon. Mahirap yun. Diba? Isa to si Leviste. Tingnan natin. Ang payo ni Lacson sa kongresistang anak ni Senador Loren Legarda, Huwag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Huwag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din? Nakaw, pamira. May punto. Ako naniniwala sa isang banda. Medyo ganyan sila ni Kiko Barsagay. Dahil since nga bata, puro prinsipyo, pero yung diskarte wala. Kaya bara-bara. Kaya yun yung paya ni Lacson. Pero ako, disagree naman ako sa sinabi ni Lacson na huwag magpa-interview araw-araw. Kasi nakakasawa. Siguro, huwag mong gagawin yung Lacson or Leviste kung ang punto mo ay sumikat lang. Kasi pagsasawaan ka ng tao Tama? Kahit sa mga artista ginagawa yan, pagsasawaan ka. So, huwag madalas ang gawa ng pelikula. Pero, hindi naman siguro, malamang-lamang, habol ni Leviste kung magsawa ang tao o hindi. Ako'y naniniwala, dapat araw-araw siya. Bakit? Kasi hindi na nga natin kakampi.
hindi namin kakampi ang mainstream media. At nililigaw yung totoong masterminds. Yung mga talagang arkitekto ng nakawan sa ghost projects at sa flood control projects. Ililigaw nila. Maglalabas sila ng mga bali-balita. Kailangan talaga araw-araw. Kasi hindi naman pasikatan ng laban dito. Ang laban natin dito, matunton yung magnanakaw. Hindi para sumikat. Kukonti na nga lang kaming nakikipaglaban. Yan ang sabi ni Libiste sa amin. Kailangan namin ng tulong nyo. Kasi nag-iisa lang ako. Baka hindi pa siya ini-interview ng mainstream. Kaya sabi namin sa kanya, yes, tutulong kami. Kahit naman hindi kami ang nag-i-interview sa'yo, pinipick up namin yung interview sa'yo. Para mas kumalat. Kalat nyo pa rin. Para hindi makalimot ang tao. Teka muna, ang main problem natin yung nakawan sa flood control. Hindi yung confidential funds ni BP Sara. So siguro yung style lang, medyo may kailangan diskarte. Pero alam mo this is not to compare Kiko Barsaga and Libiste. Mas may diskarte si Libiste. Mas may diskarte yung calculated yung kanyang galaw. Sa tingin ko lang. Pero both are effective. For me, both are doing their sacrifices. Yan ang importante. Both are willing to sacrifice what they have para matuntun itong mga magnanakaw. So okay lang yan. Tuloy nyo yung interview araw-araw. Oo. Huwag ka maniwala dito. Gusto kasi lang neto sikat Hindi naman matuntun ng mastermind. Di umano. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Representative Leviste. Iimbestigahan ng komite sa Lunes ang impormasyong sadya umanong iniligaw ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang Malacanang sa issue ng flood control projects sa pamamagitan ng pagsusumite ng maling grid coordinates ng mga proyekto. I received reliable information that former DPWH Secretary Manuel Bunoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates of thousands of flood control projects all over the country which form part of the Sumbong sa Pangulo website. This resulted in grossly inaccurate data involving some 421 ghost projects on previously inspected flood control projects earlier reported to the public by the said department. Pwede nga. Baka naman tinamaan lang kayo doon sa report na sinabmit ni Bunoan. Hinihinga namin ng tugon dito si Bunoan. Sa Lunes din inaasahang maglalabas ng warrant ang Senado kung hindi pa rin sisipot sa sabina nila si Bunoan at dating Congressman Zaldico. Alam nyo, sinabi ko na yan Doon sa matagal na nakasubaybay sa vlog ko. Last year pa, sabi niya hanggang December lang siya ron. Di ba? Parang magpapagamot lang ata. Hindi ko alam yung exact, no? Pero something. Nasa ibang bansa siya. Anong sabi ko? Hindi uuwi ng December yan. Hindi uuwi yan. Hindi na magpapakita yan. Tapos na yan. Ngayon, ang tanong dito, hindi natin alam kung ito ay sadyang pinaalis tapos gagawing fall guy. Remember, they attempted that to Zaldico. Kaya nga nagsalita si Zaldico di ba? Sabi niya, sinabihan daw siya, dyan ka na lang, huwag kang babalik sa Pilipinas. Tapos naramdaman ni Zaldico, siya na ang ginagawang fall guy. Ngayon, hindi malabo, hindi malayo gawin din nila kay Bunoan yung ginagawa nila kay Zaldico. Pwede yun. Posibleng-posible. Ganyan din ang diskarte nila. Kaya nga naman, hanggat hindi mapapauwi ito si Zaldico at saka si Bunoan, ang paniwala ko dyan, talagang sinadya ng gobyerno, dyan lang kayo para hindi kayo makapagsalita. Dahil these two
are key people. Imposibleng hindi nila alam kung sino mastermind. So para maiwasang maimbestigahan, diyan na lang muna kayo. Gawin namin kayong fall guy. No harm, no foul. Hindi naman kayo tutuluyan ng gobyerno. Kaya sa ngayon, abang-abang lang. Pero magkaroon tayo. Gusto ko makakuha ng survey. Survey. Survey lang hindi ko pinagbibintangan si Lacson. Ilagay nyo lang sa survey. Ilagay nyo 1 kung sa tingin nyo bakla nga si Lacson. Curious lang ako kasi pinatulan niya si Amy. Number 2, hindi bakla si Lacson. So 1, bakla. 2, hindi bakla. Sige, pakilagay nyo sa comment section. Okay? Sige po. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. At sana dun sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo. Maraming salamat sa panunood at sa pagsubaybay sa channel ni Coach Oli News PH. God bless everyone.